Senator Jinggoy Estrada, muntika ng mapaaway sa Sandigang Bayan para magpiyansa sana sa kasong graft na sa halagang 90,000 mga kababayan natin. At Bongbong Marcos, hindi na raw niya naiintindihan at nauunawaan ang nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Hindi daw kagaya dati dyan sa loob ng Senate, maayos naman daw. Paano hindi maging maayos, Mr. President? Bangag ka kasi. Isang magandang gabi sa ating mga kababayan. Good morning, magandang tanghali sa lahat po ng ating mga OFWs. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating munting channel mga kababayan at road to 100,000 na po tayo. Maraming salamat sa mga nagtitim replay. Grabe ang nangyayari ngayon sa mundo ng politika at dito sa ating bansang Pilipinas na tila bagay ang gulo-gulo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Eto, panoorin natin mga kababayan, kani-kanina lang po ay dumating itong si Senator Jinggoy Estrada dyan sa Sandigang Bayan para harapin ang kasong inihain sa kanya na graft. At katakataka mga kababayan, bakit ba kasi nagtutulakan? Bakit para itong mga press media ay sila pa itong ngayong kalaban ni Senator Jinggoy Estrada? Gayong si Senator Jinggoy Estrada ay nagtungo doon para magpiyansa at harapin yung kasong inihain sa kanya laban dito sa mga ewan pong mga buhayang mga aliporis ng administrasyong Bongbong Marcos. Iniisa-isa na po talaga nila itong mga senador natin dyan sa Brave 13. Gusto talaga nila na mabawasan ang bilang ng mga senador natin para pag-ating sa panahon na magkaroon ng botohan dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay manalo sila. O di kaya gusto nilang gawin, palitan at magkaroon na naman ng kudita sa loob ng Senado. Kasi gusto ni Lacson, ni Soto at iba pang nasa minority na palitan ang Senado o ng Senate President. Gusto kasi nila mga kabayan makuha muli ang liderato diyan sa Senado sa pamamagitan ng pagpalit ng bagong Senate President natin na si Alan Peter Cayetano. Mantakin nyo mga kabayan Kani-kanina lang balitang-balita meron daw dalawa na grupo diyan sa mayorya na lilipat doon sa minorya ayon dito kay Bendalo, Erwin Tulfo. Pero haka-haka lang po yun. Kasi ang sabi niya, baka raw. Pero nilinaw po ni Senate President Alan Peter Cayetano na matibay at nagkakaisa solid ang senador nating Brave 13 para baguhin ang sistema diyan sa loob ng Senado, mga kababayan natin. Kaya saludo kay Alan Peter Cayetano, sir, no? Huwag ka pong susuko. Lalaban tayo at sabay-sabay natin matuklasan ngayong June 4 na kung saan nakatakda pong pag-usapan etong anomalyang flood control projects, yung iskandalong pagnanakaw nila. Kasi yan naman po talaga ang hiling ng taong bayan. Ang mabuksan, mapag-usapan yan dahil nga nililinlang lang tayo nitong administrasyon ngayon. Ang dami na pong nawala sa atin, ang dami na pong issue na hindi pa nasasagot. Panahon na para puksain at para alamin ni Senate President Alan Peter Cayetano at ang bagong chairman sa Blue Ribbon Committee. Nandyan si Pia Cayetano, nandyan din si Senator Rodante Marcoleta. Ayon mismo kay Senator Alan Peter Cayetano, ay gumawa na po ng mga notices itong si Senator Rodante Marcoleta para doon sa gagawing hearing sa June 4 patungkol diyan sa flood control issue, yung iskandalo na yan, at para maimbitahan ang dapat maimbitahan at mapanagot ang dapat mapanagot ayon kay Alan Peter Cayetano. O eto po yung video kanina mga kababayan. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, wag mong sabihin na magulo ang Senado. Sino ba yung presidente? Di ba ikaw? Bangag ka talaga Hindi magkakagulo yan kung hindi ninyo pinopolitika ang mga Duterte. Wala na nga kayong trabahong na ipakitang maganda sa bayan.
Ultimo, yung war on drugs, yung droga, talamak na. Yung inflation, yung mahal na mga bilihin, hindi nyo na napag-uusapan. Yung proyekto na inaasam-asam ng taong bayan, wala pa rin until ngayon, nga pa rin ang taong bayan. Sa ipinangako mong build better more, wala, bangag, Bongbong Marcos. Ito po yung video kanina mga bayan na kung saan nagdala po ang tensyon na kung saan hindi po inaasahan ng lahat. Takang-taka lang ako, wala namang ginawa si Jingo Estrada. Nagpunta siya doon para maghain ng kanyang piyansa diyan sa kanilang reklamong graft. Pero, makikita nyo sa video mga bayan, nagkaroon ng tulakan. Wala namang ibang tao doon, puro lang press media. Pero, ang nangyayari, parang ngayong ang press media pa, ang kumakalaban dito kay Senator Jingo Estrada. Grabe ano? Press media lang po kayo. Ano ba talaga? Nababayaran na ba talaga kayo? Kitang-kita sa video, mismo ang cameraman at yung mga press media doon ang nagtutulakan. Kaya nagreklamo na talaga ang grupo ni Senator Jingo Estrada at muntikan na nga makahanap ng kasuntukan itong si Senator Jingo Estrada at hindi na nakapagpigil. O eto po yung video clip, panoorin po natin mga kababayan. Daan lang po, ma'am. O ayan, mga press media, mga reporter, kitang-kita kayo sa video. Kayo po dyan ang nagtutulakan na kung saan naiipit na itong grupo ni Senator Jingo Estrada at mayroon pang nagtatanong, Sir, okay na ba yung tuhod mo? Okay na ba yung tuhod mo? Nakakainis, ano? Kasi, mantakin mo, sa dinami-dami na pwede mong itanong, yun pa talagang itatanong yun na parang nangaasar itong reporter na to, mga kababayan natin. Nakakadismaya kasi parang wala na pong respeto itong mga media natin dito sa ating mga senador na kung saan ang dami nga dyan na mga politiko na involved sa malita-malitang mga pagnanakaw nila ni hindi man talaga naimbestigahan, hindi na ipatawag yung mga malalaking isda, yung mga mastermind sa nakawan. Never nangyari yan sa panahon ngayon ng Administrasyong Bongbong Marcos. Malapit na lang siyang matapos sa kanyang termino. Pero, but still, hinahanap ng taong bayan yung totoong mastermind at may pananabutan dito sa scam na ginawa nila sa bayan natin. Tapos, eto ang sabi ni Ngagba, hindi na raw niya nagugustuhan itong nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Bangag talaga to eh. Ikaw pa ngayon ang may ganang magsabi na nadismaya ka. Kung nadismaya ka sa Senado, kung ano nangyayari dyan at kinukumpara mo pa ang Senado noon at sa ngayon, nung ikaw pa'y senator, sino bang Pangulo ngayon? Hindi ba lahat nag-umpisa to sa iyo? Ang daming korupsyon nangyayari sa bansa natin. Lahat ng yan, sa iyo nangyari. Tapos, i-question mo pa na nagkakagulo ang Senado. Bakit nga ba nagkakagulo?
Dahil sa gusto ninyo ma-impeach si VP Sara Duterte, Bongbong Marcos kang bangag. Kayo itong gusto mapatalsik at ma-disqualify si Vice President Sara Duterte, wala ka talagang utang na loob. Hindi ka mailalagay dyan o mailuklok sa pwesto na yan kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At hindi rin maipalilibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil kay Tatay Digong. Ito po kasi ang sinabi niya mga kabayan. Panoorin po natin yung video, no? Na kung saan nagpapakita lamang ng isang presidenteng walang alam talaga, no? O di kaya nagpapaka-pretend lang, no? Nagdrama-drama lang kasi para hindi mabuking na yung nangyayari ngayon dyan sa Senado ay nang dahil yan sa kanya at sa kanyang pinsan. Walang ibang ginawa kundi pagnanakaw, walang ibang ginawa kundi panggigipit sa mga Duterte, kay Vice President Sara. Etong ginawa ngayon nila sa mga senador sa majority na kung saan inisa-isa kasuhan. And take note, sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw siya sumasang-ayon sa motion or yung pag-amienda ni Rodante Marcoleta, yung online voting or yung teleconference or Zoom. Antakin mo yun. Paano hindi ka sasang-ayon? Kayo nga ang gumawa niya. Plano nyo nga yan eh. Lahat ng script sa Senado, nakasalalay yan sa'yo. Kaya nga, grabe yung hinanakit nitong si Tuta Soto. Kasi nga, nakalatag na lahat eh. Yung script ninyo, yung script ng Kongreso, intact na. Pero, umiiyak kayo dahil nabawi yung liderato ng Senado, naging minorya kayo. O eto po yung video mga kabayan. Grabe talaga kabulastugan, no? Yung nangyayari ngayon sa bansa natin, nakakadismaya kayo, nakakadismaya itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Tangina, no? Grabe. Tapos ikaw pa itong nagre-reklamo na hindi mo na gusto yung nangyayari sa Senado. Sino ba nagutos ng NBI para pumunta doon? Kayo lang yung nagdrama-drama. Sasabihin ni Matibag, wala naman kaming inutos. Eto ganyan. Pero bakit nandun kayo? Bakit nandun yung NBI? Doon mismo sa may GSIS. At bakit may prusahang pagpasok sa Senado? Hindi yan magkakagulo bangag kung hindi dahil sa utos mo. Yun ang totoo. Grabe. Eto yung video ni Bangag. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi nito. Nakakainis lang, nakakairita. Kailan kaya matatapos ang buhay nitong yawa na to? Kailan matatapos kaya ang gobyerno nito? Pabigat sa taong bayan. Wala na nga tayong napapala sa droga kasi talamak na, walang solusyon. Nandyan yung DILG, wala man rin ginagawa. Ang ginagawa lang, puro pananakot. Huhulihin, si Bato, huhulihin. Ngayon mga kabayan, speaking of Senator Bato, naglabas po ng bagong kautusan ngayon na mukhang idadamay nila itong asawa ni Senator Bato para mapaamin nila na kung saan ang kinaroroonan ni Senator Bato. Grabe talagang panggigipit. Nakakabwisit ang gobyernong Bongbong Marcos. O eto po sinabi ni Bangag. Grabe. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph kasi ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun ang kwento na meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng kasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos,
Hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Eh, sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. Itong style ngayon ni Bangag, no, yung kanilang diversionary tactics, yung kanilang pagpapanggap, lalong-lalo na siya na wala siyang kinalaman sa kaguluhan ngayon. Maniniwala ba kayo doon, mga kababayan? Mga Solido DS, mag-comment kayo. Naniniwala ba kayo na wala siyang kinalaman sa mga nangyaring nakawan? Mga nangyaring panggigipit kay Vice President Sara Duterte, nangyaring panggigipit kay Bato de la Rosa, nangyaring barilan diyan sa loob ng Senado. Huwag tayong magsinungaling, Bongbong Marcos. Ha? Kasi ang taong bayan, kesyo sabihin natin magkaiba tayo ng kulay, ha? Pero yung mga niniwala sa iyo, mga bangag din, ha? Kayong mga loyalistang tanga kayo, wala kayong ibang ginagawa, sinusuportahan nyo ang presidente nyong paligat, walang ginagawang matino. Kung meron man, tingnan ninyo. Nangangalahati na tayo sa taon, mag-June na. Matapos na yung first half of the year 2026. Nasaan ang proyekto mo? Nasaan yung mga sinasabi ninyong mga gagawin ninyong mga proyekto dahil meron kayo mga kanya-kanyang budget? Tama nga, mas mabuti pa nga itong si Senator Bongo. Sabi niya, ang gulo na ng politika dito sa Pilipinas. Nawawala na po yung totoong serbisyo natin sa bayan. Pero si Senator Bongo, tahimik, na kahit anong kaguluhan sa loob ng Senado, siya po ay nagtatrabaho, no, pinupuntahan yung mga kababayan natin nasunugan. Di ho ba? Gumagawa ng mga proyekto niya. Gaya ngayon, mayroon na naman tayong bagong Super Health Center. Kita nyo? Yan yung taong politiko na hindi ka manghihinayang sa boto nyo. Hindi ka gaya ni Ngagba, puro lang salita, wala naman sa gawa. Grabe, nakaka-high blood tong Pangulo na to. Hanggang dito na lamang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and comment, mga kababayan natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman, no, suportahan po natin ating munting channel at maabot po natin yung ating mga minimithi. Maraming salamat dahil nandyan po kayo lagi. Dahil alam natin na walang ginawa ang administrasyon ng Bongbong Marcos ngayon sa kanyang liderato. Wala siyang maiiwan na ligasiya sa Pilipinas kung hindi puro kapalpakan, puro kabangagan, puro na lang guni-guni. Hanggang dito na lamang, mga kababayan. Maraming salamat at magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali po sa ating mga kababayang Pilipino. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas at ipagdasal natin na sana'y matapos na ang termino nitong si Ngagba. Grabe. Bye!